Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Kamakailan lang ay hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy, ang kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya at idinagdag na sumusunod lamang ang gobyerno sa batas sa pag-uutos ng kanyang pag-aresto. Samantala, binigyang linaw ni Pangulong Marcos nito lamang Martes na walang naganap na kahit anong paglabag sa karapatang pantao hinggil sa pag-ooperasyon ng pambansang pulisya sa KOJC compound at binigyang diin na ang pagpapadala ng 2,000 pulis upang halughugin ang compound para kay Kibuloy ay ang tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nag-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we do. Surrender na lang po. Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. At para sa iba pang napapanong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Lieutenant Precious Lee para sa Police News Express.